Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, din natong iyagyag o gibisto ang mga abuso. Tabangan na tog pangita og solusyon ang inyong mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Lunes, petsa 6 sa buwan sa Nobyembre tuig 2023 sa si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kanang inyong tanan. Hinaot nga nakaplastada na inyong paniudto katong mga nagbaon murag ano dapay salin sa undas. Or nadapa pagsalin sa undas. Anyway, aduna kitay mga importanteng istoryahan karong udto, labi na gid kaning safety and security sa atong pagbiyahe, labi na katong mga sumasakay padung sa south. Agoy ka na, Mildred, no? Kay kaniya tong isgutan, kining nagkagrabe ng mga kaso sa snatching diya dapit sa Virama o sa Natalio Bacalso Avenue ni atong dakbayan sa Sugbo. Labi na katong mga magpadungog South, Mildred, katong mga snatcher siguro nga magtanaw lang sa mga pasahero nga mag-text-text, nga labi na katong mga naglingkod sa Daplins Mintana, inigo, anha na labnihon, awa, natiway ng cellphone, Mildred. Mauna nga karong udtuha, kauban nato ang hepe sa Station 6 nga si Police Major Renz Talusig. Major Talusig, maayong udto. Maayong udto, ma'am. I'm Police Senior Master Sergeant Maurice Caldosa. Ay. Taking the place of my okay. Chief of Police, Police Major Talusig. Okay, sige. Kanang, sir, maayong udto diha nimo, sir. Maayong udto, ma'am. Maayong udto. Kanang ubay-ubay ang reports nga among na-receive, sir, no, nga regarding aning problema dinha sa kanang bitawng may tabu kanang diretso na tabuan nya kanang iskina sa Virama o sa Natalio Bacalso, kanang naay stop signal dinha kana nga stretch. Yes, ma'am, kanang dapit sa may tower. Kana nga stretch, kana nga intersection gikan sa South Bus mo kuno na critical nga area nga kanang labi na kay huot na siya kanang peak hours 4, 5 until mga 7 or 8. Every time muhunong din na nga mga buses na huwat hadto na taman until actually sa kanang Dr. Uy nga intersection. Nag-atang lang kuno diha, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ang kuan nakadungog ra ka atong pangutana ni Mildred, Sarge? Come again, sir? Nadunggan ra to nimo katong pangutana ni Mildred? Ang basically ang concern ni Mildred gikan sa South Bus Terminal kanang stretch sa Natalio Bacalso paingon nga nasa intersection sa Virama kana naay 7-Eleven bitaw. O kanang naay tower sa PLDT kana diya padung sa Dr. Uy nga gimension ni Mildred kaganina na ako diya critical area kuno na daghan kuno mangatang nga mga snatcher diyan dapita. So ang nanabatay na dawat nga mga update diyan dapita, Sergeant. Yes, sir. Natay mga intelligence reports na nadawat nga naanapod ko na yung mga negara nga kandiha ang snatching. Pero sa actual complaint, sir, katong mo anihigid sila sa opisina para magreklamo. Kuan kayo, sir, ganang minus kayo. Oy. So, dili pa na mukam sa among attention if dili sila mo anhidri para mag-file of complaint, sir. And ang amo ang jurisdiction, sir, dihara kutob sa kanang bridge, sir, under Pahina sa Nicolas. Okay, Pahina sa Nicolas. Dito sa Dr. Roy. Okay. So kanang Kalamba. Kanang Dr. Oy, kanang Dr. Oy, Master Sergeant Caldosa, imuha pa ng area. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kanang inani ang reklamo ni abot namo, sir, no, nga kanang nag-atang lang ni siya nga mga ako bisan ako mismo naka-witness ko ang bus naghunong sa intersection sa Dr. Uy. Nya kanang kumpiyansa ka ba? Text. Giambak lang, gikuha ang phone and that's it. I think the reason why people don't complain kay mobiling manggod sila. Mao lagi. Biyahe na pauli ba? Ma'am, natay ko andiha, ma'am, natay kanang Beat Patrol naka-assign diha sa may Arc Tower in the person of PSSG Tobalde. In fact,
nakadakop na siya diha og kanang mga snatcher and na-awardan pagid siya Mm. sa regional office. Mga kanus-an ni sir. Itong mga kuan diha. Notado nga snatcher. Okay. So, when was this, sir? About 2 months ago, sir. Ah, 3 months ago. okay. So, pero unsa man how regular man ang atong beat patrol diyang dapita sa kinasang-an sa Virama o ganing Natalio Bacalso, sir? Every day na, sir, 8 to 8. Mawala ra na sila diha o mag-lunch or mag-CR, mag-break. Yan na, sir. Mm. Pero naaragin na siya diha. Okay. Nga, in addition to that, naapod tayo ka ng mobile patrol nga magsigi-agi diha. Unya, naapod tayo mga intelligence personnel nga nagtutuyok diha. Aside from that, alas 8 sa gabi onwards, naapod tayo from the city headquarters na Central Beat Patrol na naka-assign diha. Okay. So akong na-notice sir no kay taga South man ko so makakita gyud ko anang mga mag-commute din ha. Maybe nakakita ko og kanang naay mag beat patrol diha gyud sa iskina sa Virama, mag long arm pa gani Yes, ma'am. ang dala. But Yes, ang ma'am. si other side inigdagan man good adto pa dong sa may tabuan na area which is suok-suok na, same as didto sa may iskina sa Dr. Oy adto pud sa Pica side unsa gay nga dan dinha kanang Padung og Miller. 3 de Abril. Oo. Oh. So kana siya diyang lugar maybe is there a chance that we can add kanang additional beat patrols ka diha sir kay murag karon lang sa end of October and last week we received already 5 ka reklamo, 5 ka kanang nagpatabang ba nga hopefully the police can take action. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang boto na to ma'am, butangan na to additional beat patrollers diha. Tanaw na to ang crime club kung sa oras at sila nahitabo. And then magbutang tag additional beat patrollers diha para ma-prevent ang another incidents of snatching. Yes, okay. I think if there are more cops nga makita sa anak siguro nila, di na siguro na sila magara-gara kay katong akong na witness sir, mura siya og tan-aw nimo siya, mura siya di ba diha nga area nay daghan mamaligyag tubig. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Mura siya one of those nga namaligyag tubig or nilabang lang kay ako nga na-witness ato nilabang siya sa island. Murag dito siya sa island, mag sa Picas ba pag hunong sa bus, naggilayat na gid niya sir. Mura na gid siya simple nga nilayat, gikuha ang cellphone and ato na din siya sa may Dr. Uy nga area. So kanang they're just lurking somewhere ba waiting bitaw sa ilang mabiktima. Mm-hmm. Kana mo sila ma'am. Nagka-bright na ba? Nagka-bright. mga bagong bitaw innovations sa nila pagbiktima sa mga like karon butangan na to beat patrol diha. Mangita na po sila laing place nga walay pulis. Mausad no? Ato na po sila mangigo dito. Oh. Kamura sa ibantayan, ang pulis Pero, sa ibantayan. Pulis ay bantayan. Kalois Ginoo, madakpan na po da eventually. Kaya ang tabuhato na gamitan na to intelligence efforts para mailan din mga tawhan na kay basi na nagpalayuan yung mga grupo o takaybaho. Ang uban po dani naan po yung mga records. Tanaw na to na ay mga mga previous mga dakop and ma-compare na to dito ang ugnabay ka ng mga bagong laya nga individuals. Hopefully madakpan gaya po na to. Kana siya sir no kanang willing kaayo ang media mutabang, let's say for example namoy nadakpan nya atong ipanawagan kinsa to ang mga nabiktima dili maglisod man gud ta kay dili man nato ma-publish ilang dagway kay there's a protocol sa police that we can't. So, magmosad na ang challenge for us to ask victims nga mo come out and file a complaint. Mao bitaw ma'am kay dili mo pod na come sa among atensyon kung dili sila mo
file og complaint, ma'am. Malagi. Kanang Di ara gid mi nakaibaw sa kanang mga intelligence na kuan na nisulti namo nga na mga reports nga nigara na pud ang snatching di adapita. So gipalihok na nato itong mga kuan Intel PNCO para pagsuta kinsa ni mga tawhana. okay. Kay murag even the bus conductor sir, murag aware na kay sila kay inig-agi diyang lugar muana man kuno sa mga kanang pasahero nga. Mga tao. Oo, magpahibaw man, magpahinumdum nga kung ganahan pa mong ma-enjoy ninyo inyong cellphone, hipusa sa dinhing lugar murag identified kay siya nga lugar diin adto ang mahitabo ang kasagarang snatching. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kanang Sergeant Caldosa sir kaning naay nagpadangat og comment dinhi komentaryo sa atong Facebook live no nangutana siya kining mga snatcher panahon ni former President Duterte ning bahag man ang ikog niini nila ngano ka nya karon nga nag-change tag administration murag nang nanubo naman sa balik ilang sungay unsa man ni sir basig na usab sa atong kuan sir na usab sa atong Ayun, sir. the way we do things. Wala man sir kaning mga snatcher karon manotice na to mga bagong tubo na ni sila. Uy. Di ba? New talents Ito, day mga ni. suuna, nangadakpa na to, nangapreso na to. Og napoy laing suggestion Sarge no si Romulo Honorides miingon siya sample lang kausa makuha na og sinsiro ka ng mga operatiba kanang manindag tubig i-organize kuno nato kanang mga manindag tubig mani kanang mga Pwede kayo. manoroy dia sa kanang ba sa south kanang padung gikan South Bus padung sa Virama mahimo nilang lookout og di mutabang ang manindag tubig ilang dakpon og jaywalking para mutabang sa pulis. Lain sa ba? Nindot siguro no para mahimuong kuan ba? Asset siguro nato, i-organize nato aron mo motabag nato sa atong mahimo natong force multiplier sir. How open are we to that sir? Yes, sir. Yes, sir. I think that is a good suggestion, sir. We will take that into consideration. Okay. Sige. Sir nya kaning snatching og drugs kay igsuon man ni sila sir. Wala kay ma'am. Kumusta man ang drug campaign nato diha sa Station 6 sir? Sa pagkakaroon, ma'am, maayo man sa itong dagan sa itong drug operations from January to October na tayo nag-conduct nga 101 operations and during those operations na tayo nadakpan nga 141 individuals. Anya ang kanang naka-yield na o kining ang total nga nasakmit nato sa drugs is 8,451 grams or 8.4 kilos from January to October 2023 pa lang. Nakadaghan na po na. Ubay-ubay di ay. Play street value ana sir? Wala ko kakuha sa street value. Okay. Wala pa na kumaad. Okay. Sorry kayo. Okay. Pero sir, knowing nga kanang unsa na identified na ni siya nga area aside sa pag-additional nato og beat patrols kaha, what unsa kay lain na measures at the same time unsa sad imong advice sa riding public ani nga mga traversing this area? Well, for the measures, mo lagi akong iahog ato mga biyahero, mga tigpaminaw nga wag mo diya nga dapita nga mag-amping ito sa itong mga cellphone o mga importante mga butang. Dili lang po cellphone ang ilang target na po sa kwintas, arios, mga valuables na to. Usap po na po yung mga mangungot. Sus. Dito ka na to kaligayan sa sa South Bus, di ba? Yes. Oh. Sir, kumusta? So, Padayon sir. mag-amping ta nga kuan inig abutan ng area or bisan asa nga area dili ta mo hatag og opportunity sa mga criminals nga mabuhatan ng kabuhat sa ilang mga kuan crimes. Ato ipaubos atong cellphone para di nila makita. Actually, mao gyud na nahitabo na kay especially magmotor man ko coming from the south also kay pareha maming taga south ni Mildred no kanang mopadong ko diri sa atong buhatan dinhi sa Sunstar inig abot das Birama kining cellphone tago ni diri sa akong breast pocket ay wala. Pait kayo.
Sir, kumusta ang Amo gini sakto sir. Okay, sir, kumusta ang data nato as far as crime kaning petty crimes compared to let's say same period last year? Sa pagkakaroon sir, sa intelligence reports na to, mas more ang napakita mo karon, pero actual reported kay kasagaran mo na dili mang report diri sa station, labi na kanang gagmay ra mga items ba Mm. Okay. nya padong sila larga Uli. baron or dili taga diha, dili sila gana mo report sa mga crime sir, ma'am. Mm. Pero based sa among kuan calculations, mas more ang panghitabo karon compared sa last year. Mm. Kini inyong coverage sa Station 6 sa Sawang Calero. Unsa pa laing area di ang gi-cover ani inyong area of jurisdiction ninyo, sir? Yun ang kuan sir. Kalamba, San Nicolas, Payna San Nicolas. Duha man na siya sa Nicolas proper, Payna San Nicolas, then Pasil, and kuan. Mo to siya sir. Okay. Sige. Dako sa Dako-dako di sir sa niya. area. Suok-suok sa gyud di ay. Wag na problema na ako, ma'am. Magmaindan ba? Yes, ang mga suok-suok daghan kay kataguan sir kung makadagan og di og pulis ka nga bago ka nasa hindi ka suhito. Awa, ikaw ra gyud gitago-taguan. Pero ang atong mga snatching incidents kasigaran diha gyud na may tabo sa along Embacalso gyud from kuan Pero South Bus to Dr. Oy. Pero ang mga area diha kutubra sa ng bridge sa may tower. okay. Padong sa Dr. Oy. Ang kanang kuan sa Fuente na or asa na ni Bolong Station? Sa Station 5 naman sa Carbon. Sa Carbon. Okay. So ang South Bus Terminal is sa Carbon di ay no? Yes ma'am. Carbon okay. di na sa Station 2 di no? Sa kanang na small nga bridge diha no? Yes ma'am, ang Station 2 ma'am is kaning Orhelio. Sambagono. Okay. Sambagos ka na diha. Pero usually kanang mga ako mabantayan sa una kanang mga snatcher diya sa Embacalso ano na manago pa doon sa may Sambag Doser kanang CTS na building. Station 2 na nagdapita. Station 2 na. Saba di ay. Sige. Sir, daghan kaayong salamat sa napakipunta na Luigi. Okay na ko Mildred, og maghinaot lang ta nga masulbad na ni once and Bitaw for all. sir, kung Yes ma'am, we will look into it deeply para ma-focus na to ang problema. bitaw sir kay kanang murag ubay-ubay I think daghan-daghan man gud sigurong nanguli para undas nya. Yes ma'am. So, daghan ubay-ubay sa gyud in town ang nabiktima na pagay ning comment na unsaon na lang kuno niya pag picture sa iyang undas nga nabira naman kuno iyang cellphone. Murag, Sus. I mean, kabaw man ta nga bisag unsa nga baratuhon or mamahalon ang smartphone. Ang smartphone karon necessity naman siya kay form naman gid siya sa atong pag-communicate, no? So murag Yes ma'am. hopefully makakita ta og more visibility diha nga area, sir, no? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Most likely. Sige, sir. Mana itong buhaton. Sige, sir. Daghan kayong salamat, sir. Amo nang atngan, sir, ang mga pulis diha nga area. Daghan kayong salamat, sir. Yes ma'am, thank you for having me ma'am. Okay. Sige, sir. Okay, Daghang salamat. Mo ko to si Police Master Sergeant Maurice Caldosa, ang Public Information Officer sa Police Station 6 no sa Cebu City Police Office. So mo na Mildred. Naglain-lain og kanang kuano og mga opinion ang mga nananaw nato karon Luigi. But before that, ato sa ning i-shout out atong mga nagtan-aw. Sugod ni Regine Adyong Pineda, si Jean Gutual, si Mary Jane, daghan-daghan man mo. So mahurot atong oras ani. Pero naay comment si Raymond Sampang mga perwisyo sa katilingban angay nang hipuson. Uy. Pero matod palagi ni Sir na kani sila ang katong mga bag-o kuning tubo, new talent, new recruits. So giila-ila sa di siya sa gi-profile pa ni sila sa mga intelligence officers karon kay kato kuno mga karaan tuwa na nangatanggong na kuno so mga bag-o ni silang tubo no. Sa una pa man gyud kuno ni ang mga lugara daghan snatcher
bisag diha sa may CCMC. Mao lagi Yeah. na dapita. I Oh. think kita sad siguro kitang mga sumasakay identify naman gyud nato nga kanang lugar din ha daghan gyud manglabni. So kung di gyud ta kapugong mag-cellphone ta, hala ato isaka ang bintana. Wala. Sa atong nga side og dili ta kasaka kay alimuot, dili aircon, hipuson sa nato adto na ta sa kanang more secure area ta magamit sa atong cellphone. Kana. Tinuod sad na wala say mabuhat ang kapulisan kung dili sa ta mo file og reklamo. Mao na. So magpadayon po na sila sa ilang mga illegal nga buhaton pero kay bao man gyud noon sa kalisod unsa kahasol ang mo file og complaint sa suspitsado nga di na to kaila. Mao na. So ma-fall lang na siya sa mga unsolved cases pero kung mo na siya kung magpadayon ta nga di ta mo reklamo basig makaduhaan pa tag cellphone og snatch. So for now magbantay ta sa atong mga gamit, inig-traverse na to anang area kay diha gyud kanang igawas nimo sa South Bus all the way to Dr. Uy. Diha gyud kung maka-witness permi nga kanang wa ba mag-atang lang kanang murgyano ra kaayo nga mulabang nya manglabni then lakaw sad padayon murag way nahitabo. Unsa pa man kunoy pag-react atong nasatchan nga naman siya sud sa bus padung na sad mudagan kay nigo na so wag yung kaigo na lang ka sa pagdangoy-ngoy nga nawa nakawatan ka. Mao na. Pero bait lang sa Mildred do nga you have your property with you nga you want to use this the way you intend it to be. Like say for example mo communicate ka mo ganahan ka mo tanaw video kay ganahan ka kanang gitawa o magpalabay lang sa oras bitaw kay taas pa kayong biyahe padung sa asa ng dapita sa south bitaw niya you have your cell phone with you and you cannot use it freely and with liberty tungod kay na ay mga nagdanga nga mga snatcher diyan dapita which is sad lang ba nga imbes nga you can use your property in peace mura na lang ka magpanagana noon. So welcome to the Philippines. Paita. Welcome to the Philippines. Well, maybe you can do that in other countries nga ubos og crime rate. But in the Philippines, then be wary. Protect your property like you protect your life. Kay dili nimo man mabantayan. It's a peaceful place ka naglakaw. All of a sudden, just somebody mo point a gun sa imo and everything. So, it's not nga inana ka rampant ang crime. But I tell you, it's lisod kayo kay maatlan. You'll have the surprise of your life nga. Ikaw, kita ra ba natay tendency nga, investment ba na to so atong gunitan. Bitaw. May nga higala, buhi ang cellphone kay mas valuable imong kinabuhi kaysa cellphone. Mao na. Pero mao lagi pod. Unsa may lintungan na aning tanan Mildred kani mga ko kasabot sa lintunganay. What Luigi. is the root of all this? Nganong dunay mga krimen nga ingon ini, petty crimes, snatching, crimes against property. Ngano dunay drugs? Kawadon. Everything is kanang sanga-sanga na siya nga Mao problema na. mga Societal higala. problem. There is no one soul. Mingon ka og kanang ang cause ani is poverty. Kadaghan mang nga mga tao kanang mga four-piece. Oh. Di ba? Wag yun. Nagyo na siya sa kanang I don't know if it's a culture but wa ba kanang Mindset sad. easy. They just want things easy money kanang sometimes triggered by a lot of things. So dili siya something nga kana bitawng tungod kay pobre. Insulto sa mga pobre mga higala, no? Nga nagkaning kamot. Perting paningkamot para mabuhi makakaon og live a decent life nya ato lang dayong i-brag everything nga nang nanulis to kay pobre. Dili sad siya kanang reason kay daghan sad bayatang mga experience in the past nga dili pobre, middle class. No. Pagani uban ang mastermind naa sa alta sa syudad. Naagi na. Oh. Dili ang imuhang economic standing sa kinabuhi ang basihanan sa pag-commit og crime. So mao na. So it must be the mindset yun siguro nga gusto sila dali, di ba? Or kanang nagumon na ka sa drugs nga imong pamilya ni di na nimo so you don't have anywhere to go but you know grab everything just para masuportaan imong bisyo. So, inanagid na. Lisod kaayo kayo. Di naman ganaman buduol imong pamilya nimo labi nang nagumon ng kas drogas wa na gid. And also another thing is di na tumalimtan nga adunay mga sindikato nga behind sa dani nila. So, kana sad siya. So, complicated this is kanang
society ni nga problema nga kanang dili lang siya mada og usa ka lingkuran, dili lang siya masulbad og usa ka tawo, kanang it's a collaboration sa mga stakeholders tanan sa society, gobyerno, private sector, sama atong naay nakagawas naay kahinumdumi Mm. ni Berta katong naay nga sa nagbisyo sa kadalanan. sauna nga nagna siya sa kadalanan, and yet there is this community nga ni help kang Berta, and there's another one na pud ni gawas nga ilang gitabangan nga naagi photo nga sa una ana siya mag-atang daplin sa dan. Daplin sa gawas sa usa ka kananan. Oh. Tawgon lang natong Jollibee. Mm. Ana siya sa gawas, maghuwat siya og unsay ihatag siya and everything. Ah. Gi-adapt siya sa kaning sa bato. Gi-adapt siya sa gitabangan siya aning usa ka community, Mm. Murag Foundation Against Ignorance. Oh, Sa unya, man to. unsa may nahitabo ato Mildred? Naka-recover siya, na disinti ang kinabuhi og karon ni sud siya balik sa Jollibee, dili na as a beggar but as a customer. Oy, Kay bisag unsa Jollibee gyud ang ganan. Sa tay mabuhat ana. mao nang giingon nga Jollibee gain another customer tungod sa mga tao nga ning tabang sad katong mga gikan Jollibee na nga una. Mao na lang giingon nga kwan. Cycle gyud siya. Kay naa naman siya means, makapalit na gyud siya sa iyang gusto nga Jollibee. Kay mo na may iyang nadak-an. So, dira a real Jollibee story. So, ang kaning grupo nga nagsuporta katong kaso ni Berta o kaning si Rosalie, Mm. kanang diha ni siya sa Mandawi, beggar ni siya sa Mandawi until nga gisagup siya sa BAI Foundation o ang kaning Safe Haven Recovery Village. Ang kaning BAI, it means Battle Against Ignorance Foundation. So, Nindot na. mao ni sila ang ni provide og shelter og pagkaon og a decent life para aning atong mga libod suroy, no? Maayo. So mo na nga sila pod nagpadayon pod sila og pangayo og kanang tabang they for donations and love offerings para mapadayunan og suporta ning atong mga libod suroy nga nahimo na taong naka-recover na from sa ilahang kalisod, sa ilang kawadon. They're having kanang mental problem as well, but they have recovered with the help of these foundations. So, before ta mo proceed, Luigi, ato lang i-remind again ang atong mga kaning atong mga sumasakay padung sa south. I remember nakakita gyud ko diha og pulis. Duha na sila ka buok, ana gyud sila sa may magbalik-balik na siya kanang murag na ay kapilya bitaw diha on the right side padung sa south. Padung sa south. Kanang kita ko nila they carrying long arms. Pudo sila ka buok. But remember, taas ang area gikan diha, gikan South Bus padung sa Dr. Uy. Pila ka intersections? Duha ka intersections going to Dr. Uy. Daghan kay lumalabay. So I think mas maayo nga naasay police on the other side o sa pika side, kay kung tinod man gina kung adunay daghang police visibility, panagana gina sila og commit sa crime. At the same time, maybe they transfer somewhere else. Asa sila mo transfer, but at least safe ang imuhang commuters. Pila baya ang volume sa commuters going sa south? Daghan gyud na Mildred. Ubay na pila ka bus mo biyahe didto. So dako kay na siya tabang Master Sergeant Caldosa. No? Caldosa, if mapahigayon ninyo ang additional beat patrols diha nga lugar ug mas malipayon yun ang mga bahiro padung south, if kanang makita nila ang daghang police, that means mas ma-feel nila ang security sa ilang travel, inigagi nila anang lugar. Mura ba og there's straight diha sa kanang nga anak bitaw makasagarag tulis ang atong mga kanang mga adunay mga pirata ba nga gikan Nigeria nga manulis og mga barko mo sakay mga barko, so pareho ra sad na siya ana. Identified naman nato siya nga kanang hot zone for petty crimes, kanang pickpockets or snatching. Then deploy ta og additional kaha nga personnel didto para deterrence sa commission sa crime. Mo transfer sila in other areas, then concentrate na po kanang maglisod magud sad ang police, Luigi, og identify asa ni ang mga crime prone areas, kay mo lagi na magdepende raman sa mo reklamo sa ila, sa mo file og
reklamo dito sa police station. And that's the only time they can identify asa nga area sa ilahang area of responsibility ang crime-prone areas. Okay, siguro na ma-discourage lang siguro ning atong mga kuno atong mga biktima sa pag-report no kay ang ilahang mindset ba is kapuya na bagpal ka ng kuno mo reklamo tos pulis niya mora gihapon di masulbad ba di na nata mapablatter maorang istoryaha. Well, I feel guilty, Ana Luigi, kay I myself is a victim of kanang robbery. Oh. So instead Itulis ka? instead of going to the police, ni diretso man ko sa office. Mm. Ni diretso man ko and wato siya nasulbad. But because in my mindset is I cannot identify the suspect, so how can the police arrest the suspect? Nisudsad. So it will just end up like so Unreported crime. kay Mao gina. kuan man siya kanang unsa na kana bang I think maybe because so much cases remains unresolved mo na nga kanang ikaw ba as a citizen wato na lang nimo nga ikaw nahitabuan ato, but actually I feel guilty because I myself contribute to the lawlessness of the society. Kay I should have filed a complaint with the police. I should have maybe in any way ma-identify sila, maybe noted na sila nga sila sigig igo dihang lugar, then madakpan, but I opted to just go on with my life and deal with my traumas. Mo na ilisod po di Amilda. It's not that we want to blame the kana victims, but maybe mo lagi like what you said nga they just want to go on with life na lang. Maura mang storya, maura mang gihapon, pero sa unta man. Mo na siya. So I think I made a big mistake. So I hope you guys won't repeat the mistake I committed. So it parehas sa kaning atong sunod nga hisgutanan. Remember mo atong papa atong bata nga na fracture iyang kamot. Nahasol siya but he make sure nga ni file siya complaint para maaksyonan both sa LTO ug LTFRB. O kini atong hisgutan mga higala inigbalik nato after this break. Balik din Balik sa na atong ta. programa, din sa Beyond the Headlines, Mildred, 12:34 na sa atong programa. Kini atong iskutan sunod, laing problema katong continuation ni sa problema nga atong gitukin ni atong Biyernes di na usa ka amahan ni reklamo nga ni sa atong programa tungod kay ang iyang 6 anyos ba to nga batang 6 lalaki. years old. Oh, 6 anyos nga batang lalaki nagpalian og bukog human nga mituratoy mi kaskasiro kayo ang pagpadagan no kining usa ka usa ni modern jeep bitaw. So mo na no ning aksyon na ang LTFRB ug ang Land Transportation Office nining reklamo sa usa ka amahan no nga kansang anak nga nabalian ta kay nagpaturatoy lang ta og dagad kining jeepney driver, modern jeepney driver sa Latransco. Sige, ato lang sa katong mga karon pa nga nakabangga aning istoryahain aning nahitabo mga higala no. Adtong October 30 eleksyon, adunay usa ka one of the modern PUJ nga panag-iya sa Latransco, gikan Lahog. Biyahe ang ruta ni Lahog, Carbon man siguro. Naani siya yung mga sakay. Gikan pa sa Lahog pa kusog gid siya og dagan. According to sa mga biktima. Ang papa di ay sa kuan, ang katong so naani siya yung mga sakay no. So hantod nga ni hunong siya kalit siya break diha sa may SSS. SSS so diha sa may kuan. At bang sa may Osmeña Boulevard. May metro na dool. Oo.
ug sa diha nangadus mo ang mga pasahero including kaning size anyos nga bata nga di naipit iyang kamot sa kanang bitaw aduna man ay pusti bitaw dinha nga kagunitan na fracture ang kamot sa bata. Sus. In fact, aduna sila gihatag gi-share sa atoa nga kanang certification gikan sa Cebu City Medical Center nga nag-certify nga ang bata di lang nato i-identify kay minor ra ba taga Cebu City ra gihapon ni siya na examine and then ang findings is aduna siya fracture closed complete metacarpal left. So Sa ang kamot. left niya nga kamot na nakita na to ang bata no, ang left nga kamot ang na siminto sa kay na adunay fracture. So nahitabo ni ato ni siyang na-interview last Friday. Friday. Friday ba to? That was Friday, oh. The other Friday. No, last Friday. Via Zoom ka to that day. Was it last Friday? That was last Friday. Okay, anyway, basta na-interview na to siya mga higala. Ug didto sa atong interview, ato sad na interview dayon si LTFRB Director Eduardo Montealto. And then, pag interview na to ni Director Montealto, si Director Montealto kay udto man to. On the same day, si Director Montealto issued a show cause order for the operator ang operator sa Latransco nga there will be a hearing. Office is sworn written explanation is an incident within 72 hours receipt show cause why no disciplinary action shall be taken which could result in suspension or cancellation of subject CPC. Unsa man ning CPC? Certificate of Public Convenience na kanang prangkisa na Mildred. The show cause order is scheduled for hearing on November 14. That will going to be next week, next Tuesday, at the LTFRB Regional Office. Respondent operator is directed to attend the hearing and shall likewise ensure the attendance of the driver and conductor involved. The authorized representative must bring the appropriate board resolution, secretary certificate, and shall bring along registration documents, franchise and insurance documents of the unit with kaning naay kaning plate number sa maong sakyanan. A copy of the driver's license shall also be submitted as well. The latest drug test result on the driver conducted after the incident. So gi-issue ni siya atong Friday, November 3, right after sa atong interview. So pasalamatan ni Director Montealto sa dinalian nga pagtagad sa maong kaso, no? So ang nahitabuan ni ang papa mo atong na interview si Jose Paradero Tampon. Siya ang ni hatag sa ato og kanang interview ni ini. So ang atong gihuwat karon ang LTO Luigi. Unsa na may update sa LTO Mildred, no? Atong huwaton kung pwede ba nato ma-phone patch si Director Galario. Kay sa ang driver sanction man sa LTO but sa kaning nga insidente appeal kay ang operator ma-appeal gyud ang operator ani dili lang kay ang driver. In fact kani dieng Latransco nag-research ko kaning Latransco daghan i-search nimo sa Facebook makakitag ubay nga reklamo sama aning kaso sa Asturias ato tong ipakita sa Asturias overloading. Uy, Grabe ang overloading. Latransco gihapon. Latransco gihapon. Lahog apas pero nga abot man sila ka Asturias. No, dili man ka limited diha nga area. Mo nga sa ilahang kuan. So in ani. So nasa sila yung modern jeep. Nasa yung modern jeep going to Asturias. Kani siya mo ni siya ang sakay didto ni sa kuan, didto ni sa sakay anak kahuot. Kabiha naman sila. Asam sa pagginhawa sa nimo ana Mildred. Unya na in fact katong photo tay gisita ni sila didto sa municipality sa Asturias tungod sa overloading. Nasita na ni sila so aduna gyud ni sila kanang history of katong kuan. Katong photo bitaw nato te. Gisita na kani gidakop ni sila diha sa munisipyo sa Asturias tungod sa kuan. Nya di lang niha so di ba ang katong driver nga gisakyan sa anak ni Sir kanang Tampon nga
sige, kanang reklamo lang mo sa opisina. Oh. Arrogant kayo. Aduna gid sila kanang kaliwat nga mga driver nga Naagi din, arrogante. Kay kanang aduna po may ning reklamo nga kanang unsa na kanang shout out ni Uncle Driver sa La Transco. High blood kuno kaayo. Naay ni sakay nga nangutana og asa muhunong ning kaning pilapil unsa ba ni basta naay kuan kung asa. So ang gipangutan-an niya iyang ginanganay dili ko katubag nimo kay kanang di ko suhito. So Okay. ilang gipangutana, kuya, katong gipangutana, iyang giingnan, kuya, please daw sa ihunong si nanay sa pilapil kay wala siya kadumdum asa na. Og ang tubag sa driver mga higala. Oh. Panuktok mo oy, ayaw kog libog-libuga. Cool, wala gani ka kadumdum, wala cool ka ang cool ba? Oh, lagi. Cool, wala gani ka kadumdum no, maong magpahunong siya ngadto dapit. Ka-stricto ni Uncle. Lain sa Guwapo. call. In town call, nang doktor ganita, natas public No, service. ito sa driver. Ang driver. Oo. Oh. Kani pod, ang driver, ang conductor pod ni. Wala, Sakay sad actually. siya, sakay siya, puno kayo. But wa siya choice. Kaya Oh. maliit naman siya. So sakay gid siya dito, pugos gid siya sakay. Bahala na, sige. Padung siya og basta kay padung siya IT Park, I think. Oh, Kanya. gikan? Oh, padung siya Country Mall, murag Talamban siguro ni. Okay. Oh. Padung siya gikan sa iyang pagsakay, kaupat gid siya gipang paninglan og pliti. Asa ka mo naog, asa man ka mo naog. Pag first gina siya, ate, pwede ka nang unya na lang kay maglisod gyud ko kay huot kaayo. Kanang iyang kamot, iyang gigunit sa puste kay outbalance man siya. Amo lagi, oh. So maglisod siya kuot sa iyahang bag or iyahang bakang bulsa. Oh. First, pagka fourth time, yan na gyud giingnan nga kanang unsa na kanang country mall pa man ko manaog maghulat lang ka kita kas akong kalisod and then niting may gani kay adunay pasahero nga ning segunda sa iyaha Oh, nga niya. miss kabalo biya ka unsa kalisod kay pirting daghanang nagtindog mubayad raman guro na ba hulata lang high blood don gyud kuno in town siya so kanang overloading kapila namang gi stress ni Director Monte Alto nga dakpon ginodya siya. Oh. Ang operator ang makabayad ana. Hala. Pero mao lagi na kita manggong mga pasahero kay nagdali ta wa gyud tay choice bisag grabe na tay kahuot no labi na mga babae bisag ma-feeling mong gichansinga na kasi mong likod wa jud kay mag-feeling nimo ba nga wa kay mahimo May kay nagdali daganan. ka nga way laing kasakyan. Mao na. Are Tanawa, we no? are we going to allow nga makontinue ni siya nga inani nga klase nga kahimtang sa atong public transportation? Unsa man gyud problema? Do we lack? Matod ni Director mo Ante Alto, we have enough. Peak hours, mo lang gid na. I think bisag asa, bisan in other countries, bisan ang bus or train, kung peak hours, daghan gid na magsakay. Well, that's because that's peak hours. But this one, peak hour man sad ni, but this is too much for an overloading. Pila di ang capacity nga pwede ta standing. Think additional 8 ang nagbarog nga tao, but this Oh. one is more than 8. Oh, more than 8 yun. More than tanawa, 8. no? More than 8K. One side man ni, napaman sa pika side, kay nagtalikdanay man na silang nagbarog. And I think these ang drivers and conductors will not care kung pila basta masuot na lang, bahala na basta makaplitiran tanan because unsa style ani na sila sweldo at the same time na commission based sila, di ba? Napa sila murag at first we thought no nga kanang kuan maunay rason nga nung magkumbate gyud na sila because ang ilang bayad is base sa ilahang Halin. ilang plite, ilang nakulikta. Oh, gani. But dili they have a regular pay but Oh. ang commission na lang nila if they go beyond sa ilahang kanang Quota. sa ilahang boundary kanang boundary. ilang abang anang Abang adlaw. for the day, oh. But matud pa kay ni Director Monte Alto mo average sila og 1,000 pesos a day. Limpyo na na. Limpyo na na. Mm. Labaw pa na siya sa kuan mga higala, labaw pa na sa kanang unsa na kanang minimum wage Oh. kanang istorya ha. So walay igong ang I think what is needed is really ang atong local authorities nga mo monitor aning overloading. Kana. Atong mga pulis, atong mga traffic enforcers. Tanawa lang gud ang wakoy pero kani ako ni siyang na-observe.
sa Talisay City, si Joy Tumulak, daghan naman siyang madakpan nga overloading. So I think naagi na siya sa pag-implement sa atong mga local governments aning overloading kay kanang atong hunaon nga kung for example peak hours overloading dili daghan kaayong wakasakay kadaghang buses ang Cebu City dili ta ka deploy ana. Kay ang mga tao bisan pa og pliti mo na sila makasakay lang ang ato lang ba convenience sa nilang pag-uli dili ka nang parehaan nga luuya gyud kanang Sinardinas ba? Kanang makakuan bitaw ka sa flight sa atong mga commuters nya kanang aside nga Sinardinas taas pa gyud kay ang linya sa next kanang maybe ang local government units need to take action ani kay inyo biya ning mga residents, mga constituency. So maybe within Cebu City, maybe maka-deploy ang Cebu City sa ilang buses. Kanang nay maka-monitor ba pila ang volume sa mga sumasakay at this time nga dili makaya sa public transport. Naba, so much of time is wasted on the road. So, kanauntang oras nga imo untang igahin para sa imong pamilya, pag-andam og panihapon og pagpanihapon together. Pagbanding sa mga anak. Dako na kay na siya pero tuwa ta naglinya dito nagatang og sakyanan. So, mo nang giingon nga kining atong kadalanan dinis Pilipinas, Manila man, Cebu, the roads here will make you a warrior. Para sa nako dili siguro ni siya warrior. Dili siguro ni siya ang this is not something that we will just accept. I think we need to do something para matagaan ni siya og solusyon. Kanang grabe og resilience ang mga Pilipino no kanang antos. Pero kung mupadayon ta og antos kanang mupadayon sad ang bati nga serbisyo. Kay mangalan naman sila. Di na sila inspired or motivated to do their job kini mga naa sa kagamhanan, they won't be inspired to improve kay mo dawat naman mga tao okay na sila mo abiba mo makpak naman sa ni mga tao. I don't think kunana sila inspiration ma-affected pa na sa sorry. Are they? So muna siya atong while waiting for atong tubag ni Director Galario kung unsa ang action sa LTO ni ani mas maayo unta og magdungan ang LTO ug ang LTFRB no para kanang this will serve as an example ba makapil sa kating atong mga reckless drivers bitaw katang ato gyud mga atong mga mga amigo nga driver nga mga dudong mga sir mga uncle. Ikaw usa ka driver ang imong kargo usahay usa ka gatos nga kinabuhi na sa imong likod. Imong gidala-dala na sila nagbiyahe. Kung dili ka magtarong sa imuhang pag-drive, karga nimo ang pila ka kinabuhi nga sakay sa imong sakyanan. Konsensya na nimo. In fact, Luigi, didto sa Talisay, paggawa sa gudto natong video, ato ning nahitabo atong Sunday, mga around 8 o'clock. Kanang diha ni sa Coastal Road pastilan pagkangilog yun paminaon nga murag kinanto nimo ang video kuanto siya kani awa South Coastal Road bang murag bugi sa man to ngilugid kay tanan nga nikalit siya overtake aning auto awa ha sige kaning truck ni overtake nikalit siya overtake ang motor god na tungtong na anang island. Bitaw. Kaya. Tarawa ng motor. Okay ra unta og mo overtake siya no, pero kusog naghaguros siya ba? And that's a solid line for crying out loud tanawa na. Pwede di ka overtake na. Napagi mga out na cone. Kani siya, exam matud pa sa City Toda, the City of Talisay Traffic Office. Nga mao kini ang example sa pipila ka driver sa truck nga kusog magpadagan diha sa South Coastal Road. Diriyot maigo ang duha ka sakay sa motor ug ang autos nga iyang gisundan. Mga traffic cones gidaro di ba? Kana naman ay traffic cones gidaro awhag sa mga truck operators nga kanunay pahinumduman ang mga driver sa defensive driving og dili magdali-dali pagdagan, especially nga bugat kay na inyong mga karga diha. Ang karga ani niya sand and graba. So pagka on the same day
gipatawag na kuan man ni, na trace man ni, gipatawag siya ni CCTO Chief Joy Tumulak. Asa to te ang picture te. Naisuhan siya og reckless driving og damage to government property kay iya biyang gidaro tong cones, no? Oo. So matod pa sa maong driver nga gadali siya kay muuli siya og Toledo human mag-deliver og graba dito sa Mandawi. Admitido siya nga may diferensya ang iyang brake. Dala sa driver atol naman siya yung mga certificate of defensive driving noon. Pero kanang rason bitaw ka nga depends mo magina murag template gina siya nga dipiktuso imuhang brake. Pero makita nato nga it has nothing to do with the brake but ang imong reckless nga pag-drive nga nagpaturatoy lang kag kusog og dagan nga mo ni overtake ka nga wa ka nagtan-aw, wala gi kay sinyas. Kaya kung diferensyado ang brake, anak Mildred, di unta naka-brake on. Kung diferensyado pa ang brake, naharos na gid na sila ang motor o ang auto. Naka-brake man gid siya, makita mo gid ito nga pag-brake. Madaro unta apil ang traffic light. Ang akong tanawan ni kung wala na niya na estimate ang motor. Kay iyang ganahan mo Police siya. Take siya. Siya'y mag-unaan ng kay stop naman na. Bitaw. Siya'y mag-unaan ng kuan. Kaya murag naman go'y contest, murag kanila lagi kibaw makasabot man ta na magdali. Pero lagi hindi sa nato kanang kuan put into usay tawag na Mildred kanang i-compromise na to ang safety na to ba? Tanawa guro. Diferensyado. Dili na diferensyado ang brake. Naka-brake gani no? The fact nga nauyog yung sakyanan pag-brake niya. So that means effective ang iyang brake. Dili diferensyado iyang brake. Kay gidaro niya ang cone. Alang-alang kay nagpaturato yung mga kagkusog og dagan. Siyempre. So, kana siya, leksyon na sa atong mga driver. Kanila binagining magdabita og mga trailers, magdaog ka ng container vans. Sus ako makatapad gani ko og nay container van pertig yung ngiluha magdali-dali ako gid na driver nga. Tara unha di ta mo pakilid paunha lang na sila. Mao na. Kay kapila na gyud nga incidents katong niliko dias may Mandawi nga ning kuan ang container van. Ay Hinumdum ka ato nga pagliko niya kalit ning may gani kay nabalik ra ang container van pero kung ako ato naslik, hoy kangilo gid in town Diyos ko. Sus, minaw ko. Manang murag hangtod karon siguro mahadlok na siguro kog drive ani Mildred. But mo na siya mga kaning nahimo bitaw ni siyang lalis kanang unsa man ang problema? Problema ba ang dan or ang driver? Is it a driver's error or problema ba kay atong dan in ani? Naglalis gid mi kay mo insist mo gid akong kalalis nga kanang it's error gina sa driver, mindset gina sa driver. Kay like for example, nang hunong imong atubangan, kung nihunong imong atubangan, there must be a reason nga basig na ining liko, pero ang kaning usay nagsunod, mo overtake nabangga hinuon. Kanang let's be kanang 1 second nga ma-delay ta naka-save to og life. Kanang bitaw dako kaayo ang for those katong mga drivers, dako kaayo ang responsibilidad sa inyong mga kamot while you're on the road. Because ang uban klaro kay ilang drive niya, ikaw turatoy lang ka, mangangin ka ba? Nay dagang mga tawo nga mga angin. Kasagaran maangin, pamilyado. So they lost a breadwinner. That is precisely the reason ganong regulated ang driving. That's why we issue driver's licenses because lives are at stake. Dili siya atong hinumduman dili siya right. It's a privilege to be allowed to drive. So kung makanaan na taana, then ato na siyang respetaran. Let's be kanang conscious nga dako ang responsibility kung naata sa dan, dili ta magkiat-kiat nga na sig drive sige TikTok. Kisa mo sa mag-TikTok, mag-1 po Mildred. No, di ay. Naasa mag-drive, magtubag-tubag og text, okay na magtubag ka og call kung naka hands-free. But dili nang, hello? O niya, usa ka, master, avoid lang ta na. Anyway, kung urgent kay na imong call, padaplin. Ayaw continue sa dan. Diba? Ni hazard. Padaplin ka, ato ni mo tubagon. Kaysa magtubag ka niya, nakasdan niya, uroy og di ba kanang ang imuha di lang hinumdumi nga di lang ikaw ang naggamit sa dan. Kung ikaw ang
madisgrasya ang naman sa ilaing tao na apil. May tag ikaw lay na nakabangga kas island or what. Pero what if while you're driving nakasaghid ka diri, tumba tong motor, luoy kaayo. Mao na. So da ka og angin ba? So padayon ta Luigi kay magkapoy na og yaw-yaw. Mo na kay kaning si Ray Bukayan balik ta atong issue sa La Transco no, so iyang yung gisulti no nga tanang driver diri sa apas kalang La Transco pulos reckless dapat irregular og drug test. So mo ni siguro. So kani mahibaw-an ni nato ang drug test result kay usa man ni sa gipapada sa gipapada ni Director Monte Alto alang aning kaning kaso sa katong kang Mr. Tampon nga pa-drug test result yun. Accredited drug testing facility yun ang ngayon nga sudlan. No? Padayon nun yun natog monitor ang kaso ni Sir katong kaso Sir Tampon no Tampon, kay kanang para gyud ni siya nato matutukan unya maatagan gyud siya og klaro nga aksyon sa atong mga government agencies. At the same time sample nga naay mo aksyon nga kung moreklamo ta like pareha ni Sir Tampon nga although ang iyang asawa di ay ang nireklamo ang si Ma'am Karina nag-post ni siya dito sa usa ka page mao tong katong nga post mo ay gi-share gipada diri sa Sunstar ug mo na atong take og action nga imagine na fracture ang bata so kung na fracture kusog gyud to nga pagkalamba kanyo na napay uban makita ninyo na nga pangos and then instead ba of hala sorry kaayo ha kanang adto ta sa CCMC ato na ipasusi. Reklamo lang mo sa opisina. The arrogance, my God. Grabiha, no? Grabiha. Siya pa'y nakasa, siya pa'y isog. Kay kaluoy. Way siguro, nangulikta na tog pliti gani. Way kaluoy. Way puangod. Sus, ambot lang. So, na Luigi, gikan mga problema sa kadalanan atong nahisgutan ron. So, kani padayunon tanig diskusyon hangtod ug mga higala. But ato sa ning night tay na nawagan diri kay iyang iro na angan sa iro si Coco. Oh, yes. He was last seen, mapakita nato te. He was last seen wandering in Welcome Depot diha sa Umapad, Mandawi City. UN Avenue diha sa Mandawi City. Short, chubby, white dog with dark green color. Nakay white green color, Luigi. Kani. Last seen October 31 around 4 p.m. diha sa Welcome Depot. Dugay na niya? Yes. 1 week na niya. Possibly seen last November 1 around 11 to 12 sa Skywalk near Umapad Elementary School. We will be giving monetary reward to those who can return him to us, tell us his whereabouts. Pwede mo kung nakaila mo, nakabantay mo ni Coco, mga higala, pwede rin ninyo makontak ang number nga 0995-109-0300. Kay para mauli nato si Coco sa nabitaw tay mga kaigsuunan no nga ang iro mura na pud og ilang anak. Extensions kinabuhi. Kasuway ko ana katong among iro si Jake nga pagkamatay ni Jake di nagiguganahan mo buhi paglaing iro kay kasakit kay sa dughan. So, mo na siya mga higala. Kuan di ay, aduna tay, before me manamilit ni Luigi, one of the suspects, mga higala, ni Adtong, kanos abani, was it yesterday? Kahapon ni Mildred, no? Sa Yus Buntag, ipusil pa tayong usa ka radio announcer. Sulod sa iyang radio booth dito sa Calamba, Misamis Occidental. Dito ni sa iyang balay. Sa iyang balay, nga mo sa iyang radio station. Mo sa iyang workplace. No. So moni, ang one of the suspect, moni usa sa mga suspetsado sa pagpusil patay ni DJ Johnny Walker or si Juan Humalon, 57 anyo, samtang nagprograma siya, kuya kay nga na yung programa pahapyod sa kabuntagon. Pahapyod. So kani di si Kuan, prominent ni siya nga independent community radio sa Misamis Occidental. Nga his own radio station, 94.7 Calamba Gold FM, inside his residence. 5:30 kasayuhan, no? 5:35 a.m. ni adtong gahapon. Despite immediate efforts to seek medical treatments, si Humalon was pronounced dead on arrival. Of course, we cannot show the video. Yes. Kay grabe ka, gory kayo. Makita ang mo, pasensya lang sa mga nananaw, pero
pag pusil gyud kaduha gyud siya gikuan pusil samtang nagprograma wa napurti ng daghanang duguon nga niawas Kay gyud Facebook kaniya. Live man ni siya mga higala. So, na-capture siya. Oh. No? So, mo ni siya nga, in fact, ang kaning Mindanao Independent Press Council or MIPC Inc. nihatag ni sila og statement, Luigi, nga they will they're calling on authorities to take immediate and resolute action in response to this strategy. It is imperative that through impartial investigation conducted ma-identify ang perpetrators. So mo na siya. So the shooting was caught on live stream sa Facebook Live. So mo na katong mga mo na daghan na kay ning katag ni pag-ayo mga video. Apan manghangyo lang mininyo mga igsuon pod kay grabe naman kagori. Out of respect na lang po sa pamilya ay nalato ninyo ipakatag palihog. Bitaw kanang maybe Facebook can cover it or take it down kay kanang troublesome kayo ang video, especially sa atong mga bata nga makakita, no, kay live man gud to siya, kanang general man gud to siya nga video, kay kanang commentary man siya nga program. So Limang ka to pag ang iyang last words nga nalitok Mildred, Junjun of Cebu. Na siya gi-greet on air, Junjun of Cebu. Pag hangad niya nga to diha na siya giposil dayon ko to si DJ Johnny Walker. No, mangka na ning duo lang siya sa usa ka kanang katong tao katong suspetsado kay niingon na to siya sa gwardiya nga magpa-public service ko na ko ipasibya ba sa moto gipasodra mo to ang ending giposilit to pagkahuman gilabnot ang kwintas gilabni limang kana. So I don't think nga ang motive ato is robbery. Oh, No? Musud yung kasabot kay para manglab nilang kag kwintas. imposible. Di ba? Ya mamusil yung kag una, di ba ni mo chatag ni mo kwintas, silom diha. Kita sa robbery kumaw na. That's robbery. Pero ang paglab ni sa kwintas para unsa man to, para ingnon nga nanulis or Imposible. unsa man to proof nga dead na ang subject. No? Pwede. Kanang luoy ang atong mga hinumdumi mga higala, ang kaning atong mga journalist kanang lisod ni ilang kinabuhi, lisod ning among kinabuhi, Sure. you know? The stories you read, they may sound so simple and so hayon kay ninyong basahon, but to produce that output, dagan ang giagian ana mga higala. Dili sayon. So, I hope nga, dili na to, let's not kill the messengers. Oh na. Mga higala, no? So, we protect them because kung wala na yung magpada, wala na yung mukuha sa mga detalye nga, angay ninyong mahibawan sa publiko, that will going to be the end of our democracy, mga higala. Mo na actually no coming to the office say makahunahon na ako should I do this program gihapon kani komentaryo public service bini ato Mildred pero we have to do what we have to do here Mildred kay this is our call because if we don't do it who will. So, ang Beyond the Headlines is a public service program of Sunstar Publishing Inc. So, muna nga naa sa among panawagan nga atong tabangan og pangita og solusyon ng inyong mga problema. Mo na that's why you can come here sa studio of course padangat mo sa inyong mga reklamo mga mensahe din sa atong Facebook page ug amo ning i-verify no aron anato tabangan ta mo sa inyong mga concerns. Okay. Ay, it's a heavy, it's a heavy Monday to start with. No, one of our colleagues in the industry, gipatay. It's the 199th nga gipusil patay, nga gipatay sulod sa gikan 1986 dihang gibalik sa ato ang demokrasya pinaagi sa People Power Revolution. So ika-199 na ni si DJ Johnny Walker. Di na nato ni paabtog 200 mga igsuon. Ampo ta mga higala. Mag-ampo o iampo sa mininyo kami sa media industry nga makalahutay mi kay kini among kinabuhi. We would offer our lives no aron mahatod ninyo ang mga mensahe nga angay ninyo masayran. Okay, og dinhi na lang ko to bang Beyond the Headlines o katumbot nga mutana ang pagbalik sa atong episode karong adlaw. Palihog lang sa pagbisita sa atong Facebook pages. Ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page ug anasab ta sa YouTube, i-search lang palihog ang Sunstar Web TV.
Ug ayog kalimot, pwede mi ninyong mapaminaw sa Spotify, sa Apple Podcast, ug sa Google Podcast. Search lang ang Beyond the Headlines. At the same time, for the latest updates ug sa mga kalihukan sa atong nasod ug sa gawas sa nasod, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Ug mao kadto ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Lunes. Petsa 6 sa buwan sa Nobyembre tuig 2023. Padayon kami nga muyagyag ug mubisto sa mga abuso. Ug mangita ta og solusyon para masulbad ang mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon nato ang tingog sa komunidad hangtod og mapuhon. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong May hapon. hapon.